Hindi ko na kailangang lumayo at sumisid ng malalim para makita ang mga manta ray. Hindi lang isa, kundi marami sila rito na nanginginain. Makikita mo sila swimming around, nakabukay yung bibig, catching for krills, yung mga pagkain nila. And they swim very swiftly and very elegantly, na parang ang sarap at ang daling sabayan. Pero nung subukan kong sabayan, talagang hahapuin ka. Ang mga manta ray ay residente o nakatira sa Bali. Sila ay reef manta rays o makikitang paikot-ikot lang malapit sa mga bahura. Nakita ko na dati ang manta ray na puti ang ilalim o belly. Pero ang black morph manta ray na kulay itim ang buong katawan, ngayon ko palang nalapitan. Merong mga parang naglalaro lang, swimming, ganyan, gliding. Merong mga parang nakabukay yung bibig. Talagang nanginginain sila doon sa lugar. Maliit pa raw ang manta ray na nakikita namin. Male o lalaki kasi ang mga ito. Mas malalaki raw ang mga babaeng manta ray. Meron kami nakita mga nagsasalubungan ng mga manta. Parang akala mo lang talaga na naglalaro lang itong mga ito. Probably yung juvenile. Isang manta ang nakalapit sa akin at nakita ko kung gaano ito kalaki. Hindi sila ganun kailap. No? Sanay sila sa tao. Dahil siguro protected sila dito sa lugar. February 2014 nang ideklara ng Indonesia na protektado ang lahat ng species ng manta ray sa kanilang bansa. Nakita kasi ng kanilang gobyerno na mas mahalaga ang manta ray na buhay kaysa patay. Sabi sa artikulo na inilathala sa Public Library of Science, ang isang manta ray ay pwedeng magdala ng mahigit $1,000,000 o halos 50 million pesos na kita sa turismo habang nabubuhay ito. Di hamak na mas malaki kumpara sa isang patay na manta ray na mabibili sa hanggang $500 o mahigit 20,000 pesos lang. Ito ang pinagbasihan ng gobyerno ng Indonesia para ipasa ang batas na poprotekta sa mga manta.